Magandang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Lasami si Bumit, BS Ed Field 2. Ngayon, pag-uusapan natin tungkol sa panitikan ng Rehiyon 9 o Zamboanga Peninsula. Ang Zamboanga Peninsula o Region 9 ay mayaman sa kultura at panitikan. Dahil sa iba't ibang pangkat etniko tulad ng Subanin, Tausug, Yakan, Sama at Chabacano. Ang kanilang panitikan ay nagpapakita ng kanilang paniniwala, tradisyon at pamumuhay. Kadalasan, ito ay naipapasa sa pasalitang paraan mula sa ninuno hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Mga uri ng panitikan sa Rehiyon 9. Una ay ang ipiko. Ang ipiko ay mahabang kwento tungkol sa kabayanihan. Halimbawa, ang tubig nog kibuklagan. Ito ay ipiko ng mga Subani na naglalahad ng kabayanihan ng mga bayani at kanilang pakipagsapalaran sa mundong kibuklagan. Pangalawa ay ang parang sabil ipikong Tausug na tumatalakay sa katapangan at pakikipaglaban para sa dangal at kalayaan. Dalawa ay ang alamat. Ang alamat ay kwento tungkol sa pinagmulan sa isang bagay o lugar. Halimbawa, alamat ng Zamboanga. Dito ipinapaliwanag ang pinagmulan ng pangalang Zamboanga mula sa salitang Zambangan. Ibig sabihin ay lugar ng mga bulaklak. Alamat ng Basilan. Kwento tungkol sa pinagmulan ng isla at mga sinaunang naninirahan dito. Alamat ng Sibugay. Nagpapaliwanag kung paano nakuha ang pangalan ng lugar. Pangatlo ay ang kwentong bayan. Ito ay mga kwentong naglalaman ng aral at tradisyon ng mga tao. Halimbawa, ang mahiwagang bangka, si Juan at ang higante, ang matapang na mandirigma ng Subanin. Ang mga kwentong ito ay niwang naglalarawan ng kabayanihan, katalinuhan at pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Apat ay ang awiting bayan. Ang awiting bayan ay mga tradisyonal na kanta ginagamit sa pesta, kasalan at ritual. Halimbawa, mga awiting Chabacano sa Zamboanga, mga chant ng Subanin sa ritual, mga tradisyonal na awitin ng Tausug. Ang mga awiting ito ay nagpapahayag ng pag-ibig, buhay at kultura ng mga tao sa rehiyon. Panglima ay ang bugtong. Ang bugtong ay palaisipan na nagpapatalas ng ating pag-iisip. Halimbawa, may ulo ngunit walang katawan. Anong sagot? Ito ay pako. May puno walang bunga. May dahon walang sanga. Anong sagot? Ito ay payong. Pang-anim ay ang saliwikain at kasabihan. Ito ay mga pahayag na nagbibigay ng aral sa buhay. Halimbawa, kung ano ang itatanim, siya ring aanihin. Mga taong matyaga ay may nilaga.
ang pagkakaisa ay lakas ng komunidad. At yun ang mga uri ng mga panitikan sa Region 9 o Zamboanga Peninsula. Ngayon, dumako naman tayo sa kahalagahan ng panitikan sa Region 9. Ang panitikan ng Zamboanga Peninsula ay mahalaga dahil una, pinapakita nito ang kultura at tradisyon ng mga tao. Pangalawa, naipapasa nito ang mga mag-aaral at karanasan ng mga ninuno. Pangatlo ay ang nakakatulong ito sa pagpapanatili ng identidad at kasaysayan ng rehiyon. Sa kabuuan, ang panitikan ng Zamboanga Peninsula ay binubuo ng epiko, alamat, kwentong bayan, awiting bayan, bugtong at salawikain. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng kultura ng rehiyon dahil pinapakita nito ang paniniwala, tradisyon at pamumuhay ng mga tao mula noon hanggang ngayon. Yan lang po tungkol sa panitikan ng Region 9 o Zamboanga Peninsula. Maraming salamat! Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, alamin natin ang dalawang sayaw na ito ay naipresenta na namin. Ito ay Subaning Dance at Regional Festival of Talents at Zamboanga. Alamin natin kung ano ang konektado sa pamumuhay, kultura sa mga sayaw na ito. Ngayon, unahin natin ang Subaning Dance. Ang Subaning Dance ay malalim na konektado sa pamumuhay at kultura ng Zamboanga Peninsula o Region 9 dahil ipinapakita nito ang tradisyon, paniniwala, kabuhayan at pagkakakilanlan ng mga katutubong mamamayan ng rehiyon, lalo na ng Subanin. Una ay ang kaugnayan sa pamumuhay. Ang mga Subanin ay kilala bilang isa sa mga pinakamatandang katutubong grupo na naninirahan sa kabundukan ng Zamboanga Peninsula. Ang kanilang pamumuhay ay nakatuon sa pagsasaka, pangangaso at pangangalap ng likas na yaman mula sa kagubatan. Ang kanilang sayaw ay sumasalamin sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, ang ilang galaw ng sayaw ay kahawig sa pagtatanim, pag-aani, at paggalaw sa kalikasan. Sa ganitong paraan na ipakita ang Subaning Dance kung paano namumuhay ang mga tao, rehiyon at kung paano sila umaasa sa kalikasan para sa kanilang kabuhayan. Pangalawa ay ang kaugnayan sa kultura at tradisyon. Ang Subaning Dance ay mahalagang bahagi ng kultura ng Zamboanga Peninsula. Ginagawa ito sa iba't ibang pagdiriwang at seremonya tulad ng kasalan, festa at pagtitipon ng komunidad. Sa pamamagitan ng sayaw na ipakita ng mga Subaning ang kanilang makulay na kasuotan, musika at galaw na minanapa mula sa kanilang mga ninuno. Ito ay nagsisilbing paraan upang mapanatili ang kanilang kultura at maipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Pangatlo ay ang kaugnayan sa paniniwala at ritual. Ang sayaw ng Subanin ay ginagamit din sa mga ritual at seremonyang espiritual. Naniniwala sila na ng mga espiritu ng kalikasan at sa gabay ng kanilang ninuno. Sa ilang ritual, ang sayaw ginagawa bilang
pasasalamat sa magandang ani, paghingi ng ilang ritual. Ang sayaw ay ginagawa bilang pasasalamat sa magandang ani, paghingi ng proteksyon, at paghingi ng biyaya mula sa kalikasan. Dahil dito, ang sayaw ay hindi lamang libangan kundi bahagi ng kanilang relihiyoso at espiritual na pamumuhay. Pangalawa ay ang kaugnayan sa pagkakakilanlan ng rehiyon. Ang Subaning dance ay isa sa simbolo ng kultura ng Zamboanga Peninsula. Ipinapakita ito sa mga festival, cultural representation at mga programa sa paaralan upang maipakilala ang mayamang kultura ng rehiyon. Sa kabuuan, ang Subaning dance ay malapit na konektado sa pamumuhay at kultura ng Zamboanga Peninsula dahil ipinapakita nito ang kanilang tradisyon, kabuhayan, paniniwala at pagkakakilanlan bilang isang katutubong komunidad. Sa pamamagitan ng sayaw na ito, naipasa ng mga Subanin ang kanilang kultura at paraan ng pamumuhay sa susunod na henerasyon. Kaya, nananatiling buhay ang kanilang tradisyon sa rehiyon. Pangalawa ay ang sayaw ng Regional Festival of Talents ng Zamboanga ay isang taunang selebrasyon kung saan ipinapakita ang natatanging talento ng mga kabataan at mamamayan mula sa iba't ibang lugar ng Zamboanga Peninsula. Layunin ng festival na ipakita ang kultura, sining at kakayahan ng mga tao sa rehiyon. Bukod sa pagpapakita ng talento, nagiging paraan din ito upang ipakita ang pamumuhay at tradisyon ng bawat komunidad sa Region 9. Koneksyon sa pamumuhay. Una, pagpapakita ng pang-araw-araw na gawain sa pamamagitan ng pagtatanghal tulad ng drama, sayaw, awit, ipinapakita ng mga kalahok ang karaniwang gawain ng kanilang komunidad. Halimbawa, pagsasaka, pangingisda, at pangangalap ng likas na yaman. Pangalawa ay ang pag-uunlad ng kabuhayan. Ang talento na ipinapakita sa festival ay pwedeng maging daan sa oportunidad sa hinaharap at kabuhayan para sa kabataan. Pangatlo ay ang pagkakaisa ng komunidad. Ang festival ay nagbubuklod sa iba't ibang lugar, nagpapakita ng pagkikipagtulungan at sama-samang pagkakakilanlan ng mga tao sa rehiyon. Koneksyon sa kultura. Pagpapakita ng tradisyon at sining ay una, koneksyon sa kultura. Una, pagpapakita ng tradisyon at sining. Ipinapakita ang mga sayaw, musika, awit at iba pang sining mula sa iba't ibang grupo sa Zamboanga Peninsula tulad ng mga Subanin, Tausug at Zamboanga. Pangalawa ay ang una, pagpapakita ng tradisyon at sining. Ipinapakita ang mga sayaw, musika, awit at iba pang sining mula sa iba't ibang grupo sa Zamboanga Peninsula tulad ng mga Subanin,
Tausug at Zamboanga. Pangalawa ay ang pagpapanatili ng kultura sa pamamagitan ng festival na ipapasa ang mayamang kultura ng rehiyon sa mga kabataan at sa malawak na audience. Pangatlo ay ang pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng rehiyon. Bawat pagtatang ay nagpapakita ng katangiang kultura at pagkakakilanlan ng mga kabataan. Ang bawat pagtatanghal ay nagpapakita ng natatanging kultura, pagkakakilanlan ng mga komunidad at Zamboanga Peninsula. Koneksyon sa paniniwala at lipunan. Pagdiriwang ng espiritualidad at tradisyon. Ilang pagtatanghal ang may elementong espiritual gaya ng mga ritual, sayaw, bilang pasasalamat sa kalikasan at komunidad. Pangalawa, pagtuturo ng moral at panlipunang halaga. Maraming pagtatanghal ang nagtuturo ng kabutihang asal, respeto, at kalikasan at kahalagahan ng pagkakaisa ng bahagi ng pamumuhay sa rehiyon. Sa kabuuan, ang Regional Festival of Talents ng Zamboanga ay may malalim na konektado sa pamumuhay at kultura ng Region 9. Ipinapakita nito ang pang-araw-araw na gawain, tradisyon, paniniwala at pagkakakilanlan ng mga tao sa rehiyon. Bukod sa pagpapakita ng talento, ito ay nagsilbing paraan upang mapanatili ang kultura, maipasa sa kabataan at ipagmalaki ang pamumuhay at sining ng Zamboanga Peninsula. At yun lang po. Maraming salamat.